Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa aking mga giliw na tagapakinig. Sa araw na ito ay ating mapapakinggan ang kwento ng batang si Rodel na may 10 taong gulang na nangangarap na magkaroon ng isang kumpleto at masayang pamilya. Ngunit ang pangarap na ito ay ipinagkait mismo ng sarili niyang ama at ang kanyang ina naman ay naging biktima ng isang aswang na tinatawag na Tiktik. Dito nagsimulang maging miserable ang kanyang buhay. Sa tulong naman ng kanyang lolo Estoy, makakakuha siya ng isang makapangyarihang mutya na magsisilbing sandata laban sa lumalakas na puwersa ng kadiliman. Ano ang kayang gawin ng mutyang ito? Magtagumpay kaya si Rodel na mapuksa ang mga aswang na Tiktik? At ano ang matutuklasan niyang lihim tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina? Sama-sama po nating pakinggan ang kahanga-hangang pakikipagsapalaran ng batang nakatuklas sa mutya ng ginintuang palakang bukid. Lintik kang bata ka! Saan mo dinalampaan na ako? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mong pakikialaman ng mga gamit ko? Sumusobra ka na talaga eh. Sige, ilabas mo ang pana ko. Nasaan ang armas ko? Aray, tay! Tama na po, tay! Nasasaktan po ako! Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi mo inalabas kung nasaan ang pana ko. Kaya kung ayaw mong itali kita sa puno ng santol, ibigay mo na sa akin ang pana. Ilabas mo na! Hindi ko naman po talaga alam kung saan po ang pana niyo, tay eh. Nangangatwirang kapalintik kang bata ka ha? At sino ang nakialam dito ng pana ko? Ako? Ang kapitbahay natin? Hindi ko po talaga alam, tay. Alam ko naman po na palagi niyo pong ginagamit ang pana eh. Lalo na po ngayon na buntis po si nanay. Kaya hindi ko po talaga pinakikialaman ang gamit niyo. Maniwala po kayo sa akin, tay. Kung hindi ikaw ang nakialam sa gamit ko, abay sino? Ako na lang po maghahanap po sa pana niyo, tay. Bitiwan niyo lamang po ang braso ko. Ang sakit na po eh. Nasasaktan na po talaga ako, tay. Saka lang inalis ng may 40 taong gulang na si Mang Roberto ang kamay sa braso ng kanyang anak. Galit na galit itong dinuduro siya sa muka. Ikaw na bata ka ha? Sa oras na hindi mo talaga mahanap ang pana ko, ikaw ang gagawin kong pana para sa mga Tiktik. Lintik ka. Kaya kaagay pinapainit mo ang ulo ko. Pagod na tayo sa trabaho eh. Yan pa ang isasalubong mo sa akin. Kumain na ba nanay mo? Abay alas 11 na ng tanghali. Hindi pa ba siya bumabangon sa higaan niya? Palagi naman po siyang natutulog sa kwarto niya, tay eh. Ganyan naman po yata talaga kapag buntis. Hala sige, gisingin mo na nanay mo. At baka alam din niya kung nasaan ang pana ko. Ilang beses ito nangyayari sa akin. Para bang nananadya na. O ano? Ano pa tinatayo-tayo mo dyan? Bilisan mo ng kumilos. Baka samain ka pa sa akin eh. Opo, tay. Wala nang nagawa ang may 10 taong gulang na batang si Rodel, kundi ang sumunod sa kanyang ama. Naupo na ito sa lamesang may nakalagay na pagkain sa ibabaw, habang siya naman ay naglakad papunta sa silid ng kanyang ina. 3 katok sa pinto ang ginawa niya bago niya tinawag ang pangalan ni Aling Mirna. Nay! Nay, nandito na po si tatay. Kumain na daw po kayo. Nay! Idinikit ni Rodel ang kanyang tenga sa dingding ng pinto at wala siyang narinig na tugon mula sa kanyang ina. Kaya naman, inulit niya ang pagkatok. Nay! Nandito na po si tatay. Gising na po. Bangon na po kayo, nay. Gutom na raw po siya. Sabay na raw po kayong kumain. O ano? Matagal pa ba yung pagtawag mo dyan sa nanay mo? Pambira, palagi na lamang nagbababad sa higaan yan. Alam naman niyang masamang magbabad sa higaan ng mga buntis eh. Dapat nga sa kanya nauuna pa siyang magising sa mga manok sa umaga. Tumabi ka nga. Ako na gigising sa kanya. Ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Walang lambing kung itulak siya ng kanyang amang si Mang Roberto. Simula nang mag-asawa ng bago ang kanyang ama, ay nagbago na rin ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi siya sanay na palaging pinagagalitan ng kanyang ama. Kaya nagtataka siya
na bigla na lamang lumayo ang loob nito sa kanya. Maging si Aling Mirna na pangalawa niyang nanay ay hindi rin maganda ang pakikitungo sa kanya. Mabuti na lamang at kahit papano ay may lolo pa siyang palaging nakakasama sa bukid. Iyon nga lang, hindi rin ito madalas pumupunta sa bahay nila dahil palagi lamang ang mga ito na nagtatalo. Hindi naman ito tunay na ama ni Mang Roberto. Manugang lang ito ng matanda. Ang kanyang ina ang anak nito. Kaya magmula nang mamatay ang kanyang ina, ay lumayo na rin si Lolo Estoy sa kanila. Maya-maya pa ay bumalik ang kanyang ama. Bakas sa mukha nito ang pagkairita sa sarili nang hindi nito mapasunod ang asawa sa paglabas sa kwarto. Kaya ang mainit nitong ulo ay mas umapoy sa galit. At siya na naman ang binalingan. Ikaw bibili ulit ako ng pana. Sa oras na mawala na naman ang sandata ko dyan sa likod ng pinto, sinasabi ko sa'yo, Rodel, ikaw talaga mananagot sa akin. Hindi ko alam kung bakit nawawala mga gamit ko dito sa loob ng bahay. Kayo lang naman dalawa ni Mirna ang naiiwan dito. Bakit di mo alam kung sino nakikialam sa mga gamit ko? O baka naman, ipinapairam nyo sa iba nang hindi ko alam, ha, Rodel? Hindi ko po talaga alam, Tay. Hindi naman po ako nakikialam sa mga gamit nyo eh. Hindi ko po talaga alam kung sino pong kumuha sa pana nyo. Hindi alam. Umay na ako sa mga dahilan mo. O ano, nasa na kape ko? Bilisan mo na't kailangan ko pa bumalik sa construction site. Tsaka pala, wag mong iiwan ang nanay Mirna mo, ha? Lalo na't kagabi na ako ngayon sa pag-uwi. Alam mo naman na maraming aswang napapabalitang namamasok ng bahay. Naku, kapag naalala ko talaga ang pana ko, hindi ko maiwasan ang hindi masura. Lintik talaga. Napapangiwi na lamang si Rodel sa tuwing iniiwas ang muka sa palad ng kanyang ama. Naaalala niyang madalas din siyang nasusuntok ng ama sa kanyang hita at braso. Para bang masaya ito kapag may nakikitang pasa sa kanyang katawan. Kung siya lang talaga ang masusunod, mas gusto niyang tumira sa bahay ng kanyang Lolo Estoy. Dahil kahit papano, masaya siya sa piling ng matanda. Lalo pa at palagi siya nitong isinasama sa pagtatanim nito ng palay. Isang bagay na matagal niya nang inililihim sa kanyang ama. Patago siyang bumibisita kay Lolo Estoy para lang samahan ang matanda sa pagtatanim ng palay. Bigla siyang napapitlag nang magsalita ang kanyang ama. Hoy, ikaw, Rodel. Ayoko mababalita na sumasama-sama ka sa tatay ng nanay mo, ha? Kung hindi, kukulong talaga kita sa kwarto mo. Baka kaya hindi mo alam kung nasa ng pana ako dahil palagi kang wala sa bahay. At kapag umaalis ako, ay sinasabayan mo ako ng layas. Maigi na yung nagpapauna na ako sa'yo ng paalala. Dahil bago pa ako magalit, sinasabi ko na muna. Bakit po ba ayaw niyo akong lumapit kay Lolo Estoy, Tay? Hindi po ba tatay naman siya ng nanay ko? Lolo ko po siya, Tay. Dahil ayoko matulad ka sa kanya. Isang albularyong walang alam. Kung hindi dahil sa kainaan ng matandang yun buhay pa sana si Lorena. Buhay pa sana ang nanay mo. Pati ang kapatid mo sana. Kaya ayoko siya nakikita. Dahil mapapatay ko lang siya. Pero mas masakit po kay Lolo Estoy ang nangyari po kay nanay, Tay. Hindi naman po niya yata kagustuhang mamatay si nanay Ipinagtatanggol mo ba ang matandang yon, ha, Rodel? Sa tono ng pananalita mo parang ang simpatya mo ay nasa matandang yun, Hindi niya nailigtas ang nanay mo, pati ang anak ko. Kaya isinumpa ko sa sarili ko na hindi na mauulit ang mga nangyari nun. Ngayong buntis na si Mirna. Mabango siya sa mga aswang na tiktik. Kaya wag mong aalisin ang tingin mo kay Mirna. Bantayan mo siya. Dahil kapag may nangyari sa mag-ina ko dahil sa kapabayaan mo, kahit anak pa kita, papatayin kita, naiintindihan mo? Opo, Tay. Naiintindihan ko pong nag-aalala kayo sa bago niyong pamilya. Napilitang tumalikod si Rodel sa harap ni Mang Roberto para itago ang pagpatak ng masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Ang mga salitang yon ay tila kutsilyong paulit-ulit na bumabaon sa kanyang dibdib. Madalas siyang sinasaktan ng kanyang ama, hindi lang sa pisikal, kundi pati na sa emosyon. Kaya pakiramdam niya,
Mag-isa na lamang siya at wala ng magulang. Ang tingin sa kanya ng kanyang ama ay alipin na kailangang pagsilbihan ang bago nitong pamilya. Hindi siya naniniwalang minahal ng kanyang ama ang totoo niyang ina dahil 2 araw pagkatapos ng libing ng kanyang ina ay dumating na kagad si Aling Mirna at nagsabing nagdadalang tao ito at ang ama ay si Mang Roberto. Kaya may ibang babae ang kanyang ama habang kasama pa nito ang kanyang ina. Yun din ang dahilan kung bakit maging si Lolo Estoy ay sukdulan ng langit ang galit nito sa kanyang ama. Tapos na akong kumain. Iligpit mo na ang plato at bantayan mo na si Mirna. At sabi lalabas daw siya mamaya at nananakit lang daw ang tiyan niya. Yung mga ibiniling ko sa'yo ha, marami akong tenga at mga mata sa paligid. Malalaman nila kung naglalayas ka o nandito ka lang sa bahay. Lingid sa kaalaman ng kanyang amang si Aling Mirna mismo ang nagpalaya sa kanya dahil ayaw nitong may kasama sa bahay. Ang gusto nito ay palaging nag-iisa at ayaw siyang nakikita katwiran nito sa kanya. Ayaw raw nitong makamukha niya ang dinadala nito. Napapataas na lamang siya ng labi sa tuwing naririnig niya yon sa kanyang ina-inahan. Di hamak na may itsura naman siya kumpara sa babae, lalong-lalo na ang kanyang ina na kamukha ng isang artista. Napapailing na lamang siya kapag naaalala niya ang ugali ni Aling Mirna. Kapag silang dalawa na lamang ang natitira sa bahay, magaling itong magkunwaring mabuting ina kapag kaharap ang kanyang ama. Lahat ng yon ay tinitiis niya dahil mahal niya si Mang Roberto. Hindi niya kayang iwanan ang kanyang ama. Kaya lang, hindi niya maiwasan ang hindi malungkot dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Nawala na rin ang saya ng buhay niya bilang isang bata. Nang makaalis si Mang Roberto, ay saka naman lumabas si Aling Mirna sa silid nito. Magulo ang buhok at malaki ang tiyan dahil ayon dito ay 8 buwan na raw itong buntis at yun din ang bilang ng buwan kung gaano nakatagal na niloloko ng kanyang ama, si Aling Lorena, na kanyang ina. Bakit nandito ka pa? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na ayaw kitang nakikita rito sa bahay? Pasensya na po, Nay. Akala ko po kasi mamaya pa po kayo lalabas ng kwarto eh. Hala, sige na. Umalis ka na at naaalibadbaran ako sa'yo. Pero Nay, nagbanta po kasi si tatay eh. Malalaman daw po niya kapag umalis po ako ng bahay eh. Sino bang masusunod dito, ha? Pag sinabi kong umalis ka, aalis ka. Baka gusto mong tuluyan na kitang palayasin dito. Matagal na natin itong ginagawa. Hindi niya malalaman na umaalis ka. Sige na, ako na ang bahala magpaliwanag sa kanya kung sakaling makarating ito sa kanya. Nay, yung totoo po, bakit niyo po ito ginagawa? Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Unang-una, bakit niyo po ako pinapaalis ng bahay ng nanay ko? Abat, ang lakas naman yata ng loob mo magtanong. Sino bang ipinagmamalaki mo? Wala po akong pinagmamalaki, Nay. Hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit palagi niyo po akong pinapaalis sa bahay. Lalo na po kapag wala si tatay. Hindi po ba kayo natatakot na baka salakayin po kayo ng aswang na tiktik? Anong tiktik ang pinagsasabi mo? Nagpapaniwala ka sa mga aswang na gawa lamang ng mga taong may malilikot na imahinasyon? Hindi sila totoo. Walang aswang. Saka pwede ba? Umalis ka na. Umiinit lamang ang ulo ko sa'yo eh. Saka hanggat maaari, kapag tayo lang dalawa, pwede ba na wag mo na akong tawaging nanay? Naiinis ako eh. Parang gusto kong pagtaasan ng balahibo sa katawan. Hindi ko rin naman po kayo gustong tawaging nanay eh. Kahit kailan po, hindi niyo po mapapalitan ng nanay ko sa buhay ni tatay. Hindi ka ba talaga titigil? O ibabato ko sa itong lahat ng baso at plato sa pagmumukha mo? Napaatras ng hakbang si Rodel dahil alam niyang hindi nagbibiro si Aling Mirna. Kapag sinabi nito ay ginagawa talaga nito at ilang beses niya nang napatunayan yun. Walang paalam na umalis siya sa bahay. Malalaki ang hakbang ng kanyang paa na tinahak niya ang daan papunta sa bahay ni Lolo Estoy. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating niya kagad
ang kinatatayuan ng bahay ng matanda. Sa gitna ng isang malawak at masukal na kagubatan, nakatayo ang isang munting bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan. Ang bubong nito ay gawa sa pawid na bahagyang nakalaylay sa gilid, tila bumibigay sa katagalan ng panahong hindi naayos. Sa paligid ng bahay ay may mga halamang mistulang isang natural na bakod na pumapalibot sa tahanan ng matandang naninirahan doon. Sa may pintuan, may isang lumang duyan na gawa sa inabing tali na gawa sa bunot ng nyog. May isang lumang gasera na nakasabit sa may bintana, nagsisilbing liwanag sa mga gabi ng pag-iisa ng matanda. Lolo Estoy? Lolo Estoy? Nasaan po kayo? Lolo Estoy? Nako, mukhang nagpunta na naman sa bukid si Lolo Estoy ah. Diretso siyang pumasok hanggang sa loob ng bahay ng matanda. Ngayon na lang ulit siyang nakapasok sa loob ng kubo ni Lolo Estoy, kung saan ang larawan ng kanyang ina ay nakadikit sa dingding na gawa sa sawaling kawayan. Madalas ay sa palayan lang sila nagkikita ng matanda. Ang nag-iisa namang lamesa na gawa sa tabla ng kahoy ay napapatungan ng kupasing tela, habang ang isang lumang aparador na punong-puno ng mga kagamitan ay meron isang lumang radyo na tila patuloy na nagdadala ng musika sa tahimik na pamumuhay ng matanda. Tila bahay ng isang matandang nangungulila sa namayapa niyang anak. Halos lahat ng nakikita niya ay mahalagang gamit ng kanyang ina. Sa isang sulok, may isang maliit na altar na may mga lumang larawan ni Aling Lorena at kandilang natunaw na sa paglipas ng panahon. Ang matanda, bagamat mag-isa, ay tila hindi nalulungkot dahil sa mga naiwang alaala ng kanyang ina. Kanina ka pa bang nandito, Apo? Opo, Lolo. Akala ko po nasa palayan po kayo eh. Kaya pumasok na po ako kahit wala kayo. Ano naman kung pumasok ka sa bahay ko nang wala ako? Ang lahat ng meron ako ay pag-aari mo na rin, Rodel. Ikaw naman kasi, bakit hindi ka pa rito tumira sa akin? Mukha namang hindi ka masaya sa bahay ng iyong ama. Inililihim ni Rodel kay Lolo Estoy ang tungkol sa totoong sitwasyon niya sa bahay ng kanyang ama. Kaya imbis sagutin ang tanong nito, ay umiwas siya ng tingin dito at naupo na lamang sa harap ng lamesa. O ano, Apo? Kumain ka na ba? Meron pa ako natitirang nilagang baboy sa kaldero. Sige na, kumain ka na. Lolo, busog pa po ako eh. Gusto ko po sanang sumama po sa inyo sa bukid. Gusto ko pong maranasan kung paano pong magtanim ng palay. May napapansin ako sa iyo, Apo. Parang napapadalas yata ang pagpunta mo rito, ah. Alam ba ito ng iyong ama? Lolo naman eh, hindi po niya to pwedeng malaman. Si Nanay Mirna lang po nagtataboy sa akin dito. Samahan ko raw po kayo sa palayan. Rodel. Alam ko kapag nagsisinungaling ka, imposibleng sabihin yun ni Mirna. Alam mo naman kung anong istorya ng babaeng yun, hindi ba? Naririnig ko pa lang ang pangalan niya, ay umiinit na kagad ang dugo ko. Sabihin mo nga sa akin, sinasaktan ka ba nila? Dahil kung oo, kukunin kita sa kanila. Sabihin mo lang, Apo. Lolo, hindi po. Napagalitan lang po ako ni tatay kasi nawawala po yung pana niya eh. Nagtataka na nga po ako sa bahay na yun, Lolo eh. Sa dami ba naman nang mawawala eh, yung pana pa ni tatay? Kung kailan pa po kailangan po yun ni tatay dahil sa kalagayan po ni Nanay Mirna, eh doon pa po nawala. Abay, sino raw ang kumuha ng pana kung hindi ikaw? Eh dadalawa lang naman kayo sa bahay na yon. Hindi ko nga rin po alam, Lolo eh. 5 beses na nga po itong nangyayari sa bahay eh. Kaya nga po nagtataka na ako. Hay nako, sa palagay ko ay may sadyang nagtatago sa pana ng ama mo para hindi magamit sa mga aswang. O di kaya naman ay may ayaw na merong pana sa bahay nyo. Hindi kaya si Mirna ang may gawa nun? Nako, hindi po, Lolo. Siya pa nga po nagsasabi sa tatay ko na bumili po ng palaso.
Kaya imposible siya po ang magtatago ng pana. At saka bakit naman po niya gagawin yun? Siya naman po ang pinoprotektahan ni tatay eh. Ala, sige. Huwag na natin pag-usapan yan. Ikaw lang naman ang inaalala ko, iyo. Teka, hindi ka ba talaga nagugutom? Hindi po, Lolo. Ang gusto ko lang po ay sumama po sa inyo sa bukid. Mamaya lang po eh. Kailangan ko na rin pong umuwi sa bahay. Pumasok ng tuluyan si Lolo Estoy sa loob ng bahay nito at inilapag ang mga dalang bulaklak sa maliit na altar na may larawan ng kanyang ina. Maya-maya pa ay tumayo ang kanyang lolo sa harapan nito at yumuko. Tumabi siya kay Lolo Estoy at narinig niya ang mahina nitong paghikbi. Pagkatapos ay malungkot itong nagsalita. Pasensya ka na, Apo Rodela. Hindi ko pa rin talaga matanggap ang nangyari sa iyong ina. At totoo, kaarawan niya ngayon. Kaya nagluto ko ng nilagang baboy. Dahil yun ang paborito niyang pagkain. Hindi kagad nakapagsalita si Rodel nang marinig ang sinabi ng kanyang Lolo Estoy. Hindi niya akalaing makakalimutan niya ang mismong kaarawan ng kanyang ina. Pasensya na rin po kayo, Lolo Estoy. Nawala po sa isip ko na kaarawan nga po pala ni nanay ngayon. Tamang-tama naman po ang pagpunta ko rito. Kaya nga siguro nagpunta ka rito. Dahil siya may gustong dumalaw ka. Dati naman ay sa palayan mo lang ako pinupuntahan. At hindi ka pa sumilip sa bahay ko simula nang mamatay si Lorena. Lolo Estoy, ano po ba talagang totoong nangyari kay nanay? Paano po siyang namatay? Ay nako, Apo. Parang ayoko nang balikan ang tagpong yun. Nakapanganak na siya sa kapatid mo nang salakayin kami ng aswang na tiktik. Ang akala ko dati ay kapag mahina ang kanyang huni ay malayo siya. Kaya hindi ko pinansin ang mahinang huni ng aswang. Wala akong kaalam-alam na nasa bubong na pala siya ng bahay. At matagal na palang namatayan sanggol, pati ang iyong ina. Hindi ko napansin na sinisip-sip na pala ng aswang ang mga dugo nila. Sa akin isinisisi ni Roberto ang pagkamatay ng sarili kong anak. Para ako mababaliw sa mga oras na yun, Rodel. Walang ama na gugustuhin mamatay ang kanyang anak, pati na ang kanyang apo. Muntik ko na rin kitlin ang buhay ko dahil hindi ko kinaya ang sakit sa pagkawala nila. Lolo Estoy, gusto ko pong gumanti sa aswang na yon. Gusto ko pong managot siya sa pagpatay niya po sa nanay ko at sa kapatid ko. Paano, Apo? Malakas ang aswang tiktik at may kakayahan silang lumipad. Lolo Estoy, ano po bang klase ang aswang na tiktik? Ang tiktik ay kilala sa kayang magpalit ng anyo bilang isang ibon o kaya'y paniki. Madalas silang inilalarawan bilang isang nilalang na may matalas na pandama, lalo na sa amoy ng dugo ng buntis. Sinasabing ginagamit nito ang tunog upang lituhin ang biktima. Kapag malakas ang tunog, nangangahulugan na malayo pa ito. At kapag mahina, ibig sabihin ay malapit na ito. Pero Lo, paano po sila mapapatay? Gusto ko pong malaman kung ano po ang kanilang kahinaan. Sigurado ka ba, Apo, na kaya mo lumaban sa kanila? Hindi ka ba natatakot? Matagal ko na pong gustong magsabi sa inyo, Lo. Brutal pong pinatay ang nanay ko. At nakita ko rin po kung paanong inubos ng aswang na yon ang dugo ng kapatid ko. Wala na po akong pakialam kung mapagalitan man po ako ni tatay. Ang gusto ko lang po, mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng nanay ko at ng kapatid ko. Walang ibang makakatalo sa aswang na tiktik, kundi ang mutya ng ginintuang palakang bukid. Subalit hindi yun matatagpuan sa lugar na ito. Kailangan gabi po siya pupuntahan sa gitna ng kagubatang direktang nasisikatan ng buwan. Merong isang kwadradong palayan doon na matagal nang hindi tinataniman ng palay dahil iniiwasan at kinakatakutan ng lugar na yon. Bakit po iniiwasan at kinatatakutan, Lolo Estoy? Ano pong dahilan?
Dahil yun sa mga nilalang na nagbabantay sa ginintuang palakang bukid. Kaya hindi basta-basta ang pagkuha sa mutya. Kahit ano pa pong klaseng nilalang ang nagbabantay po dun sa mutya na yun, handa po akong lumaban para makamit po ang katarungan nararapat sa aking ina. At saka, mas mabuti nga po kung sa gabi po tayo pupunta sa gubat nang hindi po malaman ni tatay na umalis ako. Ikaw lang, apo, ang kailangan magpunta ron. Wala ka dapat kasama. Hindi yun nagpapakita sa maraming tao. Dapat talaga nag-iisa ka lang. Kaya ako to sinasabi sa'yo dahil haharap ka sa matinding pagsubok. Kakailanganin mo magdala ng sandata panlaban sa mga nilalang na nagbabantay dun sa mutya. Susubukin ng tagapagbantay ang tapang mo sa pakikipaglaban. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Rodel. Hindi niya alam kung magagawa ba niyang lumaban sa mga nilalang na hindi pa niya nakikita. Ngunit nararamdaman niyang may mali sa pagkamatay ng kanyang nanay, pati na ang pagdami ng mga buntis na nabibiktima sa kanilang lugar. Ang tiktik na makakalaban mo ay isang nilalang na may kakayahang tumagal sa sikat ng araw. Hindi pa ako sigurado sa itsura ng mga aswang na makakalaban mo, pero meron silang mga kakayahan na kayang tumupat sa mutya. Rodel, apo, sigurado ka na ba na gusto mong gawin ito? Opo, Lolo Estoy. Handang-handa po ako. Sandali lang, maghintay ka dyan. At may ibibigay lang ako sa'yo. Lumapit si Lolo Estoy sa altar at meron itong kinuwang isang bagay na nakabalot sa kulay itim na tela. Hinawakan niyo ng matanda at tumambad sa kanyang paningin ang maliit na karet. Ibinigay yun sa kanya ni Lolo Estoy. Gamitin mo itong karit sa mga nilalang na makakasagupa mo dun sa gubat. Mag-iingat ka, apo. Mahirap makahuli ng palakang may taglay na kapangyarihan. Madali mong makikilala ang ginintuang palakang bukid dahil hindi siya umaalis sa kwadradong taniman ng palay. Nagliliwanag rin ang kanyang katawan at kusa siyang nagpapakita sa taong gusto niyang pagpakitaan. Sige po, Lolo Estoy. Tatandaan ko po ang lahat ng yan. Paano po, kailangan ko na po munang umuwi sa bahay para makapaghanda na rin po ako ng mga dadaling ko sa gubat. O siya, sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka lamang, apo ko. Isinuksok ni Rodel ang karit sa kanyang bewang, saka siya naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Ngunit ilan di pa lamang ang layo niya sa bahay ng matanda, ay bigla siyang natigilan. Mula sa kabilang dulo ng pilapil ng palayan, ay bumundol na ang kaba sa kanyang dibdib. Nang makita ang kanyang ama na nakatayo roon, malayo pa ay bakas na sa mukha nito ang galit. Lalo na nang makita nito, nakakalabas lang niya sa bahay ng matanda. Hindi niya inaasahang pupunta ron ang kanyang ama, kaya hindi niya alam kung lalapit ba siya rito o hindi. Kaya ito na mismo ang lumapit sa kanya. Malalaki ang hakbang nitong nakakuyom ang kamao. Takot na takot siya ng mga sandaling yon at ipinagdasal na sana ay lumubog na lang siya sa lupa at makalimutan ng kanyang ama ang mga nakita nito. Lintik ka talagang bata ka! Hindi ka na ngayon makakapagsinungaling sa akin! Anong ginagawa mo rito, ha? Ha? Aray, tay, aray, tama na po. Bitiwan niyo po ang braso ko, nasasaktan po ako. Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi mo sinagot ang tanong ko. Anong ginagawa mo sa bahay na matandang yun? Kaarawan po ni nanay ngayon, tay. Kaya po ako nagpunta sa kanya. Bitiwan niyo na po ang braso ko, tay, aray, nasasaktan po ako. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Lolo Estoy nang makita nito ang ginagawa ni Mang Roberto kay Rodel. Galit na galit itong lumapit at hinablot ang kamay ni Rodel mula sa kamay ng kanyang ama. Bitiwan mo ang apo ko! Wala kang karapatang saktan siya! Huwag niyo akong pinakikialaman, ha? Ito ba ang itinuturo niyo sa batang to, tay? At iyan din ba ang itinuturo niyo sa apo ko, ha? Nang magdala ka ng babae sa bahay mo, wala kang narinig mula sa akin. Pero ang sakta ng apo ko, magkakamatayan muna tayong dalawa. Pero hindi ako papayag na pagbuhatan mo ng kamay si Rodel. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Iuwi ko na siya.
Para ano? Para dumusaktan ang apo ko? Hindi na ako makakapayag. Nadalhin mo pa ang apo ko. Siguro madalas po siya saktan. Wala ka ng pakialam dun. Anak ko siya at lolo ka lamang niya. Kaya isasama ko ang anak ko sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ako makakapayag. Umalis ka na rito at hindi sasama sa iyo ang apo ko. Tay, mahal na mahal ko naman po kayo eh. Pero hindi na po anak ang turing niyo sa akin eh. Tsaka hindi niyo po nalalaman na pinapahirapan po ako ng asawa niyo sa tuwing umaalis po kayo ng bahay. Sa katunayan, siya po nagpapalaya sa akin kapag wala po kayo. O ano? Narinig mo ba, Roberto? Hindi mo alam ang nangyayari kay Rodel. At pagkatapos ay dumagdag ka panlintik ka. Hindi ko alam na ganyan na palang ginagawa niyo sa apo ko. Sa susunod na mauulit pa ang pananakit niyo sa kanya, sinasabi ko talaga sa iyo, Roberto, mapapatay talaga kita. Huwag niyo po akong pagbabantaan ng ganyan dahil hindi ako natatakot sa inyo. Baka nakakalimutan yung sa bahay niyo namatay ang mag-ina ko. Natatakot lang ako na baka pati ang anak ko sa bahay niyo pa mamatay. Dahil ang totoo, kayo ang pumatay sa asawa at anak ko. At ngayon naman, si Rodel. Hindi niyo na ako maluloko. Tay, paano niyo po nasasabi ang bagay na yan kay Lolo? Tumigil ka, wala kang alam. Aswang ang matandang yan, at yun ang totoo. Kaya hindi ko siya gustong nilalapitan mo. Siya ang pumatay sa mag-ina ko. Kaya pala nawawala pa na ako sa bahay, ay dahil baka kagagawan yung dalawa. Pinagkakaisahan niyo ko para mapatay niya rin ang anak at asawa ko si Mirna. Abat walang katotohanan ang ibinibintang mo sa akin. Mahiya ka. Tinatawag mong asawa ang kabit mong sumira sa pamilya ng anak ko. Alam mong hindi ko yun magagawa. Mahal ko ang anak ko at ang apo ko. Hindi ako aswang. Kaya tigilan mo na ang paninisi sa akin. Ikaw ang ama. Asawa ka ng anak ko. Pero nasa ka ng mga oras na kailangan ka niya. Sige nga, magsalita ka. Baka nga nandun ka pa sa bahay ng babae mo. Kaya wag mo akong baligtarin at ibintang sa akin ang pagkamatay ng anak ko. Lolo, tama na po. Hindi naman po ako naniniwalang magagawa niyo yung kay nanay eh. Halika na, Rodel. Kung ayaw mong umabot pa tayo sa barangay, sumunod ka sa akin ngayon din. Kapag nalaman ko talaga kung sino ang aswang na pumatay sa aking anak at apo, papatayin ko siya sa harap mo mismo, Roberto. Tandaan mo yan. Ganon din ang gagawin ko. Kapag nalaman kong kayo talaga ang aswang sa lugar na ito at kayo ang pumatay sa asawa ko, magbabayad kayo sa akin. Ako mismo ang papatay sa inyo. Tay, tumigil na po kayo. Tama na yan. Halika na, umuwi na tayo. Sa bahay tayo mag-uusap. Naramdaman ni Rodel ang malamig na kamay ng kanyang ama sa kanyang braso at hinila siyang pakaladkad papalayo kay Lolo Estoy. Habol niya ng tingin ang nakatayong matanda sa pilapil ng palayan. Parang dinudurog ang puso niya sa nakita niyang paghihirap ng kalooban ng matanda. Lalo na ang pagtaas at pagbaba ng balikat nito na alam niyang hindi na napigilan ni Lolo Estoy ang pag-iyak. Alam niya kung gaano nahihirapan ang kanyang lolo sa pagkawala ng kaisa-isa nitong anak. Kaya naman sa isip niya ay itutuloy niya mamayang gabi ang paghahanap sa mutya ng ginintuang palakang bukid. Siya mismo ang papatay sa aswang na tiktik. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na sila sa bahay nila. Sa pintuan ay nakaabang na si Aling Mirna. Para bang masaya pa itong makitang kinakaladkad siya ng kanyang ama. Hala, Mirna, sige nga. Kunin mo ang sinturong ko sa silid at pagbibigyan ko lang ang batang to. Mukhang nangahamon talaga eh. Nahuli kong pumunta ron sa bahay ng magaling kong biyanan. Nako. Ang dapat talaga sa kanya ay swetuhin ng magtanda. Ano po? Kayo po nagpapunta sa akin sa labas ha. Huwag po kayo umasta na parang hindi niyo po alam. Aba, Roberto, wala na yatang galang sa akin ang anak mo. Mukha yatang gusto niya na akong paalisin sa pamamahay mo ah. Alam mo namang hindi ko magagawa ang sinasabi niya. Sinungaling! Huwag na po kayo magsinungaling! At talagang matapang ka na ngayon ha? Bitiwan niyo po ako, Tay! Hindi na po kayo ang ama ko! Nagbago na po kayo!
Magmula nang magsama po kayo ni Nanay Mirna, parang hindi na po kayo ang tatay ko. Para na po kayong ibang tao. Abat, Kung ayaw niyo na po sa akin, itapon niyo na lang po ko. Mahal ko po kayo, Tay. Kaya tinitiis ko po lahat ng ginagawa niyo sa akin. Pero sumusobra na po kayo eh. Para na rin po ako nawalan ng mga magulang na kahit kasama ko po kayo. Para lamang akong hangin para sa inyo. Hindi na po niyo ako nakikita bilang anak niyo. Narinig mo? Narinig mo ba sinabi niya, Roberto? Matapang na ang batang pinalaki mo. Ganyan ba magpalaki ng anak ang asawa mo? Kaya kahit kailan, hindi gumaan ang loob ko sa batang yan eh. Tama na po, Nanay Mirna. Kayo po ang totoong nagpabago sa aking tatay. Magmula po na dumating kayo dito, nagkaganyan na po siya. Dapat pa nga po kayo makisama sa akin eh. Dahil anak ako ng inagawan niyo ng pamilya. Kayo po, Tay. Ano ba nagawa niyo para kay nanay? At para magalit po kayo kay Lolo Istoy? Hindi ko na po kaya makisama sa inyo. huwag mo akong pagsalita ng ganyan, ha? Anak lang kita. Yun na nga po, masakit, Tay eh. Anak po ninyo ko. Pero ni minsan, hindi ko po naramdamang may ama pa ako. Sige po, paluin niyo ako ng sinturon kung yun po ang gusto niyo. Kagaya po na madalas yung ginagawa sa akin. Sa kanya po tanungin ang sarili niyo kung nagpapakama pa ba kayo sa akin. Tila naantig ang damdamin ni Mang Roberto dahil sa mga sinabi ni Rodel. Kahit nakalugmok sa sahig na gawa sa kawayan, pinilit niyang inalis ang kamay nito sa braso niya. Si Rodel ay dumapa at mas inalantad ang katawan sa naghihintay na palo mula sa kanyang ama. Naramdaman ni Rodel na natigilan din ng kanyang ama. Kaya naman, umalis itong walang paalam at naiwan silang dalawa ni Aling Mirna. Tumayo siya at ito naman ang kanyang hinarap. Paatras itong lumayo sa kanya na parabang biglang natakot sa kanyang muka. Alam ko pong mahal niyo si Tatay, Nanay Mirna. Pero hindi pa rin po tamang sumira kayo ng pamilya para lang po matupad ang gusto niyo. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Kung totoong may malasakit po kayo sa tatay ko, bakit hindi niyo po sinabi sa kanya ang totoo? Naniwala po ako sa inyo. Yung pala, ay plano ninyong paglayuin kami para masolo niyo po ang tatay ko. Hindi ho kayo magtatagumpay. Alam niyo nagkamali rin kayo at malaki naging kasalanan mo sa nanay ko. Kaya sana, mahiya naman po kayo sa inaasta niyo. Abat! Sige, subukan niyo po. Huwag na huwag niyong idadampi marumi yung kamay sa pisngi ko. Dahil hindi kayo ang totoong ina ko. Makakarating to sa iyong ama. Isusumbong talaga kita kay Roberto. At ako ang paniniwalaan niya. Kapag ginawa niyo po yun, kayo na po talaga ang pinakamakapal na mukha sa lahat ng mga kirida. Kabit kayo ng tatay ko. Kaya wala po kayong karapatang malakit. Kung hindi po kayo marunong mahiya sa akin, mahiya naman po kayo sa sarili niyo. Para po kayong anay na dikit ng dikit sa aking ama. Napansin ni Rodel ang paggalaw ng tiyan ni Aling Mirna. Kaya naibaba nito ang kamay na nakataas at nahaplos ang tiyan na parabang nasaktan. Napangiwi ang muka nito na hindi malaman ang gagawin. Gusto niyang pagsisihan ang kanyang ginawa, lalo na nang magmadali itong umalis sa kanyang harapan at pumasok sa loob ng silid nito. Isinarado nito ang pintuan at narinig niya ang impit nitong pag-iyak. Siya naman ang pumasok sa kanyang kwarto. Nagmadali siyang nagbihis ng damit at naghanda ng mga kakailanganin sa pag-alis niya mamayang gabi. Matagal niyang pinakinggan ang pag-iyak ni Aling Mirna sa kabilang silid. Hanggang sumapit na nga ang gabi, ay naramdaman niyang pumasok ang kanyang ama sa loob ng kanyang kwarto. Nagkunwari siyang natutulog para malaman niya kung bakit ito pumasok sa kanyang silid. Bahagyang umuga ang katre at lumangit-ngit ang saig dahil sa pag-upo sa tabi niya ng kanyang ama. Kasunod ang paghaplos ng palad nito sa kanyang pisngi. Hinawakan din ito ang kanyang braso na may pasa dahil sa mahigpit na pagkakahawak nito kanina. Maya-maya pa ay napahikbi ang kanyang ama sa kanyang tabi. Patawarin mo ko, anak, ha?
Kasalanan ko kung bakit nagkaganito ang pamilya natin. Mahal na mahal ko ang nanay mo. At hindi ko rin matanggap na nawala siya. Pero biktima lang din ako, anak ng tukso. Kaya sana ay mapatawad mo ko. Kasunod ng paghalik ng kanyang ama sa kanyang noo, ang pagtayo nito at paglalakad palayo sa kanyang tabi. Kasabay ng pagsara ng pinto ng kanyang silid, umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na humingi ng tawad sa kanya si Mang Roberto. Bukod pa ron, ay naramdaman niya ang mabigat na dinadala nito sa dibdib at hindi niya alam kung para saan yun. Matagal siyang nakatitig sa nakasaradong pintuan, kasunod ng pagsara ng pinto sa kabilang silid ng kanyang ama. Ilang minuto ang kanyang pinalipas bago siya maingat na bumangon sa kanyang higaan. Dala ang maliit niyang bag ay lumapit siya sa kanyang bintana. Lumingalinga muna siya sa paligid bago siya tumalon mula sa bintana. Pagbagsak niya sa lupa, ay maingat niyang inihakbang ang kanyang mga paa. Mabuti na lamang at maliwanag ang sikat ng buwan. Nagawa niyang maglakad sa pilapil at binagtas ang daan papunta sa kagubatan. Itinuro na yon ni Lolo Estoy, kaya hindi na siya magkakamali kung paano ang pumunta ron. Ang madilim na bahagi ng kagubatan ay nagbigay sa kanya ng takot. Maging ang malamig na simoy ng hangin ay nakadagdag sa kilabot na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, naramdaman niyang parang may humuhuni ng tiktik sa impapawid. Malakas ang tunog, kaya alam niyang malayo pa yon. Pero ang huni ay pahina na ng pahina. Hakbang na sana siya nang biglang bumagsak sa kanyang harapan ang patay na sanggol. Nanginginig ang kanyang tuhod, kasunod ang pagbaba sa lupa ng nilalang na may gawa nun. Nakangisi itong inilabas pa ang malasangan nitong dila. Sabay dila sa natirang dugo sa labi nito. Napaatras siya ng hakbang habang hindi inaalis ang tingin sa nakatayong aswang. Ngayong nasa harapan na niya ang malapaniking nilalang, biglang umurong ang kanyang dila. Kapag siniswerte ka nga naman, ang pagkain na mismo ang lumalapit. Mukhang malinamnam ang dugo mo, bata. Saan ka ba pupunta? Wag! Huwag ka lalapit! Lumayo ka! Bakit naman ako lalayo? Nagugutom nga ako. Konti lang ang laman ng sanggol na ito. Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag ka nang sumigaw. Masyado na itong malayo sa lugar ninyo. Kaya nga nakakatuwa dahil hindi na ako mahihirapang patayin ka. Ikaw ang kusang nagpunta sa gubat na ito. Hindi ka magtatagumpay! Hindi mo ako mapapatay! Demonyo ka! Umalingaw-ngaw ang malakas nitong tawa habang nakatingala sa langit. Nagpalipat-lipat ng tingin si Rodel sa sanggol at sa halimaw na nasa kanyang harapan. Ang aswang na malapaniki ang itsura. Nakadipa ang malapad nitong pakpak. Mahahaba ang mga pangil na nakalitaw sa bibig nito. Ang tenga na mas mataas pa sa ulo nito ay kitang-kita niya rin. Habang ang balat ay kulubot na tila naaagnas ang katawan. Samantalang ang biktima naman itong nasa lupa ay wakwak ang tiyan at wala ng buhay dahil halos maubos nito ang katawan ng sanggol. Bigla niyang naalala ang itsura ng kanyang kapatid nang makita niya ang kanyang ina na wala ng buhay. Mas lalo siyang nilamon ng takot, lalo na nang ito ay maglakad ng dahan-dahan papalapit sa kanyang kinatatayuan. Pwede ko nang pagtyagaan ang karne at dugo mo, bata. Marami kasi akong pinapakain. Naamoy ko rin ang bango ng singaw ng katawan mo. Wag! Wag ka lalapit! Wag ka lalapit sa akin! Sa biglang pagsugod ng aswang papalapit sa kanyang kinaroroonan, ay mabilis din ang kanyang takbo nang walang tiyak na patutunguhan. Halos hindi na lumapat ang kanyang mga paa sa lupa dahil sa labis na takot. Nabitiwan niya ang lahat ng gamit
maliban sa kanyang karet na nasa kanyang bewang. Naalala niyang may sandata siyang magagamit laban sa mga aswang na haharang sa kanyang paglalakad. Nagtago siya sa malagong halaman, saka inilabas ang karet. Habol ang hininga na sumilip siya sa siwang ng mga dahon. Narinig niya ang malakas na pagaspas ng pakpak ng tiktik sa himpapawid. Kasabay ang malalakas nitong paghuni. Lumipad ang mga ibon sa ere, tila nabulabog ng nilalang na nagpabalik-balik sa paglipad habang hinahanap siya. Kahit na anong mangyari, hindi mo ako mapipigilang kunin ang mutya sa pusod na kagubatang to. Panginoon, sana po igabayan niyo po ako. Ang kanyang biktimang sanggol. Kayo na po sana ang bahala sa kawawang bata na yun. Panginoon, ituro niyo po sa akin ang daan papunta po sa mutya, o di po kaya ay ilayo niyo po ako sa aswang na tiktik na humahabol sa akin. Sana po hindi niya po ako makita. Dumagundong ang kulog, pati na ang pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Halos maluwa si Rodel dahil tila dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, palatandaan yun na mabubura sa hangin ang kanyang amoy. Sa ganung paraan ay hindi na siya masusundan ng aswang na tiktik. May pag-asa siyang makatakas mula sa halimaw. Diyos ko, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po talaga. Hindi na siya nagdalawang isip. Alam niyang ginagabayan siya ng Panginoon, kaya malakas ang loob niyang sinuong ang malakas na pagbuhos ng ulan, pati na ang malakas na liwanag ng kidlat at nakakabinging tunog ng kulog. Lahat ay binaliwala ni Rodel. Malalaki ang hakbang na nagpunta sa pusod ng kagubatan. Hinanap niya ang tinutukoy na palayan ng matanda. At dahil sa malakas na ulan, ay nawala ang liwanag ng sikat ng buwan. Kaya naman, saglit siyang nagpahinga sa puno ng balete na malapit sa kanyang kinaroroonan. Paatras siyang naupo, kaya hindi niya napansin ang nakahigang isang batang lalaki. Napasigaw ito sa sakit nang matungtungan niya ang mga paa nito. Ano ba? Aray naman! Sino ka ba? Bakit tinapakan mo ang paa ko? Nagpapahinga ang tao dito nangiistorbo ka. Ako, pasensya ka na. Hindi kita nakita Umuulan kasi kaya sumilang muna ako dito. Taga rito ka ba? Siyempre hindi. May nakita ka bang bahay? Wala. Katulad mo, nagpapahinga lang ako dito at naghihintay ng pagtila ng ulan. Gusto ko maglaro sa basang damuhan ikaw ba? Bakit ka ba nandito? Ano ba sadya mo dito sa gubat? Ha? Wala. Naligaw lang ako. Teka, maglalaro ka kahit gabi na? Pambira. Nakakapagtaka ka naman. Hoy, ikaw Huwag ka magsinungaling sa akin. Alam kong may pakay ka sa lugar na to. Dahil malayo ang gubat na to para puntahan mo sa ganitong oras ng gabi. Ano ba talaga yon? Bakit ba ikaw? Nandito ka rin naman Anong ginagawa mo rin dito? Naramdaman ni Rodel na matalino ang batang lalaking kausap niya. Parang lampasan ang tingin nito na tila binabasa ang kanyang isip. Umiwas siya ng tingin dito at naupo sa tabi nito. Hindi niya alam kung ipagtatapat ba dito kung ano ang totoong sadya niya. Kaya lang ay nahihirapan siyang magtiwala. Lalo pa at nabanggit ng kanyang lolo Estoy na marami ang nagbabantay na nilalang sa lugar na yun. Maya-maya pa ay napatayo sa kinauupuan si Rodel nang makita niya ang tila pagbangon ng nilalang sa gitna ng kwadradong palayan. Isang anyo ng halimaw na nakangising lumalapit sa kanila. Ni hindi man lang nagpakita ng takot ang batang katabi niya. Bata! Papalapit siya sa kinaroroonan natin. Tignan mo! Anong klaseng nilalang ba yan? Bata ka dyan. Diego ang pangalan ko. Saka ikaw ang pakay niya. Nararamdaman nila ang presensya ng mga batang may motibo sa kanilang binabantayan. Kaya kung matapang ka, di lumaban ka. Kung hindi,
ikaw ang magiging hapunan ng mga yan. Ako naman, tagapanood lang kung paano nilang kinakain ng mga batang katulad mo. Nakita ko naman na may sandata ka eh, kaya gamitin mo yan. Lumaban ka, huwag ka magpapatalo. Kung ganon, alam nila kapag may balak sa mutyang binabantayan nila, ganun pa? Mismo, natumbok mo. Kaya kahit magsinungaling ka, malalaman nila ang totoong pakay mo. Diyos ko, ano ba yan? Walang nababanggit sa akin si Lolo Estoy tungkol dito ah. Sige na, harapin mo na siya. Gamitin mo ang sandata mo. Kung matapang ka talaga at gusto mo makamit ang pagkuha sa mutya, lumaban ka sa kanya. Itinulak siya ni Diego papalapit sa nakatayong aswang na tiktik. Kung tutuusin, ano ang laban niya sa nilalang na mas malaki pa sa kanya? Nagmistula ring boxing ring ang kwadradong palayan para sa kanilang dalawa ng nilalang na yun. Mahigpit niyang hinawakan ng karet at kinakabahang humarap sa aswang. Narinig pa niya ang pagtawa ni Diego na parabang natutuwa ito sa kanyang nararamdamang takot sa aswang. Wala kang karapatan sa mutya kung magpapakita ka ng takot sa kalaban mo. Siguro ipinadala ka ng matandang yun para subukan makuha ang mutya. Pero pagbibigyan kita, matagal na panahon na rin na hindi ako nakakapanood ng mga labanan eh. Pero marami na akong nakitang pinatay ng aswang na yan. Kaya mag-iingat ka. Sino ka ba? Bakit mo to ginagawa? Sige na, wag akong tignan mo. Marami ka pang tanong eh. Ipakita mo ang tapang mo sa halimaw na nasa harap mo ngayon. Huwag ka mag-alala. Hindi madaya sa laban ng nilalang na yan. Tinulyapan ni Rodel ang kanyang kaharap na aswang at nakita niyang balot ang katawan nito ng putik at ang pakpak ay nakatiklop habang nakahaya ang dalawang kamao. Ipinakita niya ang hawak niyang karit. Ano man ang kanyang gawin at kahinatnan ng pagkuha niya sa mutya ay maluwag niyang tatanggapin. Gagawin niya yon para sa kanyang ina. Nagsimula ang laban. Unang sumugod ang aswang at naiwasan niya ang unang pag-atake nito. Gamit ang kamao, isang malakas na pag-atake ang ginawa niya, gamit naman ang kanyang karit. Nadaplisan nito ang balat ng aswang na tiktik. Hindi man lang yun bumaon sa katawan ng aswang. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito habang nakatingala sa langit at pinupukpok ang sariling dibdib ng dalawa nitong kamao. Lumakas naman ang tawa ni Diego na parang ito ang nagsisilbing tagapamagitan sa laban nila ng aswang. Ano bata? Suko ka na ba? Sumuko ka na! Sayang ang buhay mo! Hindi ako susuko. Kahit anong mangyari, handa ako mamatay para sa nanay ko. Kasabay ng pagsugod ni Rodel sa kinatatayuan ng aswang, gamit ang kanyang karit, ay sinalubong naman siya ng suntok sa kanyang muka, gamit naman ang malakas na kamao ng aswang na tiktik. Kasunod ang pagdapo ng paa nito sa kanyang dibdib. Bumagsak siyang pasadsad sa lupa, habang ang kanyang katawan ay napasiksik sa paanan ng nakatayong si Diego. Wala kang laban sa kanya, kaya sumuko ka na. Huwag ka na maghangad ng mutya. Wala ka namang magagawa para sa mutya eh. Sa nilalang pa lang na yan, nahihirapan ka na. Lalo na kapag kaharap mo na ang tunay na kalaban. Ang pinuno ng aswang na tiktik ay sobrang lakas talaga, na kung mahina ang iyong loob, ay hindi mo basta-basta siyang mapapatay. Kaya nga mas kailangan ko ang mutya eh, para patayin ng tiktik na pumatay sa nanay ko. Pwes, pabagsakin mo muna ang nilalang na nasa harapan mo ngayon. Patunayan mong karapat dapat ka para sa mutya. Sige na! Tumigil ka nga! Wala kang pakialam sa akin. Huwag mo akong utusan. Lalabanan ko siya kahit hindi mo sabihin. Pilit na bumangon si Rodel at hinarap ang aswang. Inuna niyang sipain ang maselang bahagi ng katawan nito, ngunit hindi man lang ito natinag. Saktong pagyuko ng aswang ang pagsaksak naman niya sa leeg nito ng kanyang karit. Bumaon ang talim sa laman nito, kaya't nahirapan siyang hugutin yun. Isang malakas na suntok sa kanyang muka ang ginawa ng aswang at bumagsak naman siya sa lupa. Muli siyang nilapitan ng halimaw at naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan sa lupa. Kasunod ng paghagis sa kanya sa ere, ang muling pagbagsak niya sa lupa, habang ang karit ay naiwang nakatarak sa leeg nito.
Tila hindi nito iniinda ang sakit at muling nagpatuloy sa pagbugbog sa kanya. Dahil nasanay na siya sa pambubugbog ng kanyang ama, hindi na niya pinansin ang pagdugo ng kanyang labi. Mabilis siyang bumangon at tumambling-tambling pa papalapit sa kinatatayuan nito. Isang suntok ulit sa maselang bahagi ng katawan nito ang kanyang pinakawalan. Saka tumalon siya ng mataas para hugutin ang karit na siyang ginamit naman niya para laslasin ng tuluyan ang leeg nito. Bumagsak ang nilalang sa lupa at niluhuran niya ang tiyan nito. Pumatak ang kanyang luha dahil sa galit, kasabay ng magkakasunod na pagsaksak niya sa dibdib nito gamit ang karit. Hindi pa siya nasiyahan at tuluyan niya na itong pinugutan ng ulo. Ganito ba ang gusto mo mangyari, ha, Diego? Ganito ba? Bago ko makuha ang mutya, kailangan pumatay muna para sa kapangyarihan, ha? Sumagot ka! Dahil yun ang tama. Wala kang karapatan sa mutya kung matatakot kang pumatay at magpatalo sa kaduwagan. Ang nakalaban mong nilalang ay isang bahagi lang ng pagsubok. Isa siyang ilusyon, kaya wag ka malungkot. Wala ka pa sa totoong laban. Kung malinis ang hangarin mo, magtatagumpay ka sa laban. Ngunit hindi ka sigurado sa gagawin mo, ay wag mo nang ituloy. Dahil ang kalaban mo ay walang awa, walang puso, at kayang pumatay ng tao, alang-alang sa kapangyarihan at pagkain. Ano nang gagawin ko? Ngayon patay na ang aswang na nagbabantay sa mutya. Dahil nakapasa ka sa pagsubok at nagawa mong labanan ng takot mo, nalaman mo rin kung ano talaga ang gagawin ng mutya kapag hawak mo na to. Kasama sa layunin ng mutya, ang lipulin ng lahat ng masasamang nilalang sa mundo. Mga kampo ng kadilimang patuloy na sumisira sa paniniwala ng mga tao. Lagi mong iisiping gagamitin mo lang ang mutya sa kabutihan, alang-alang sa kaligtasan ng mga tao. Ngayon, binabati kita. Mahal kong pinunong tagapangalaga ng mutyang may gininto ang palakang bukid. Nagulat si Rodel nang lumuhod sa kanya si Diego at binalot ng liwanag ang katawan nito. Kasunod nun, naglaho ang halimaw na napatay niya, kasabay ng pagtila ng ulan, ang paglabas naman ng kanyang lolo Estoy mula sa likod ng puno ng balete. Lolo Estoy, paano kayo napunta rito? Saka akala ko po, hindi pwedeng may kasama kapag pupunta sa lugar na to. Bahagi lang ito ng pagsubok ko sa iyo, Apo. Humingi ako ng tulong kay Diego para malaman kung handa ka na ba talaga para sa pakikipaglaban sa mga aswang tiktik. At napatunayan kong kaya mo nang humarap sa kanila dahil napatay mo ang aswang na nagbabantay sa mutya. Karangalan ko pong maglingkod sa inyo, mahal kong pinuno. Teka, kung ganun lolo, kayo po nagmamay-ari sa mutya? Hindi, dahil may ibang nagmamay-ari sa kanya. Kaibigan ko lamang si Diego, Apo. Maraming salamat, hindi mo ko binigo. Magagawa mo ng bigyan ng katarungan ang nangyari sa iyong ina. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong katawan ni Diego at bigla itong lumiit na nag-anyong palaka. Isang palakang bukid na may gininto ang balat. Nagtataka siyang napatingin sa matanda. Lolo, si Diego po ang mutya ng ginito ang palakang bukid. Oo, Apo. Alaga ko siya kahit doon pa. Kaya lang ay matanda na ako. Hindi ko siya kayang gamitin. Kaya ang ginawa ko ay iniwan ko siya rito at naghintay ng bagong papalit sa unang nagmay-ari sa kanya. Mabuti na lang at nagawa mong talunin ng tagapagbantay. Simula ngayong gabi, ikaw na ang magtataglay ng kapangyarihan ng mutya. Sasanib sa iyong katawan ng liwanag at makakausap mo si Diego bilang gabay mutya. Tandaan mo, Rodel, ang kalaban mo ay hindi mo mararamdaman kapag umaga. Sa gabi lang siya nararamdaman ng iyong mutya. Iyon po ba ang kahinaan ng mutya, Lolo Estoy? Tama ka. Kapag sa oras na nagpapanggap siyang tao, hindi mo siya mararamdaman. Sumali sa usapan si Diego kahit anyong palakang bukid na ito. Mataas itong tumalon at sumampa sa balikat ni Rodel. Kaya sa gabi lang may bisa ang kapangyarihan ng mutya.
Dahil ang liwanag sa aking katawan ay nakikita lamang sa gabi. Ang liwanag na yon ang gagamitin mong lakas laban sa aswang at magtataglay ka ng kapangyarihang makatalon ng mataas at gumamit ng sandatang may malakas na epekto sa katawan ng aswang. Ikaw lang ang nakakakita sa palaka, maging sa kanyang liwanag. Palagi siyang nakaupo sa iyong balikat at magsisilbing katulong mo sa laban sa mga aswang na tiktik. Hindi ko alam kung anong kakayahan ng aswang na makakalaban mo. Kaya't mag-iingat ka, Apo. Salamat po, Lolo. Pero hindi po muna ako uuwi sa bahay. Naiintindihan ko, Apo. Pagkatapos nun, ay nilisan ng maglolo ang lugar na yon, kasama na si Diego na nakapatong sa kanyang balikat. Bawat lakaran nilang daan ay napansin niyang nagkakandaingay ang mga palaka na para bang binabati siya sa kanyang nakamit na tagumpay. Tuwang-tuwa naman si Diego na kumakaway pa sa mga kalahi nitong palaka. Nakita mo ba yun, Rodel? Sa lahi naming mga palaka, ako ang pinaka-pogi. Kaya nagkakagulo sila nung makita ko. Ano, bilib ka na ba sa akin? Hinaplos-saplos pa ni Diego ang lalamunan nito habang ang mga mata ay kulang na lamang ay lumuwa sa pagmamalaki. Kaya naman, napahagalpak siya ng tawa. Kahit papano ay nawala ang takot at pag-aalala niya sa pagbibirong yun ni Diego. Ilang oras din ang ginugol nila sa paglalakad nang makarating sila sa bahay ni Lolo Estoy. Saglit silang nagpahinga para sana ay maghanda ng higaan at pamalit sa kanyang damit na nabasa ng ulan kanina. Pero bigla silang nakarinig ng kaluskos sa likod ng kanilang bahay. Kasunod ang paghuni ng tiktik sa impapawid. Ilang saglit pa ay narinig nila ang malakas na pagaspas ng pakpak na parang nakadapo na yon sa kanilang bubong. Lumabas si Rodel at matapang na hinarap ang mga aswang. Nakita niya ang dalawang tiktik na bumaba sa lupa para humarap sa kanya. Dalawa lamang ang nilalang na yan, Rodel. Ngunit mag-iingat ka. Dahil may laso ng kanilang mga kuko at kagat. Ngayon ko masusubukan ang lakas ng mutya. Mukhang nararamdaman ko sa iyo ang mutyang tatapat sa aking kapangyarihan. Ngunit hindi mo ako mapipigilan sa gagawin kong pagpatay sa iyo. Walang sino man na makakatalo sa akin. Lalo na kung isang hamak na batang katulad mo lamang. Mahina at isang batang inutil. Tumigil ka! Kung walang makakatalo sa'yo, pues matitikman mo ngayon ang sakit kung paanong matalo ng isang batang kagaya ko. Ako ang hahatol sa mga batang pinatay mong hayop ka! Natatandaan ko pa kung paano kong pinatay ang babaeng nakatira sa bahay ng matandang yan. Ramdam na ramdam ko ang takot niya habang nagmamakaawa na wag kong patayin ang anak niya. Nararapat lamang yon sa babaeng yon dahil sakim siya. Kaya hindi ako nagsisising pinatay ko ang nanay mo at ang iyong kapatid. Kung hindi ka nagsisisi sa pagpatay sa nanay ko, pues ako magiging dahilan ng paghihirap mo. Humanda ka sa akin dahil papatayin kita. Magtago ka na sa sayang ng nanay mong hayop ka! Ah! Isang mataas na pagtalon ang ginawa ni Rodel. Sakto ang pagbagsak sa kinaroroonan ng dalawang aswang na tiktik. Inasinta niya kagad ito ng kanyang karet sa lamad ng pakpak nito at bumagsak ang isang aswang na kasama nito. Kasunod ang paghawak naman ng isa pang aswang sa kanyang katawan para sana ay kagatin siya sa leeg. Ngunit dumulas ang kamay nito sa kanyang braso, kaya tumulong ang isa pang kasama nito na mabilis bumangon para siya ay saksakin ng mahaba nitong mga kuko sa kanyang dibdib. At katulad lang din ng nangyari kanina, dumulas ang kamay ng mga ito. Maigpit niyang hinawakan ang kanyang karet at ubod lakas niyang isinaksak yun sa aswang tiktik na pumatay sa kanyang ina. Tinamaan ito sa balikat at malakas itong nagsisisigaw habang tinangkang lumipad patakas papalayo sa kanilang kinaroroonan. Isang mataas na pagtalon ang ginawa ni Rodel. Nahawakan niya ang mga paa nito. Isinama niya ito sa kanyang pagbagsak sa lupa. Hindi ko hahayaang makatakas ka sa mga kamay ko.
dahil pagbabayaran mo pa ang ginawa mo sa nanay ko. Ilapat mo ang palad mo sa katawan niya, Rodel. Nang sa ganon, mapasok ang kanyang balat. At kahit mag-anyong tao pa siya, makikita mong palatandaan na siya ang aswang na nakalaban mo. Habang buhay niyang iinday na kanyang paso dahil hindi niya mapapagaling ang sugat niya. Agad na sumunod si Rodel sa utos ni Diego. Idiniin niya ang kanyang palad sa braso ng nilalang at malakas itong napasigaw. Malaasidong umusok ang kamay niya sa balat nito at halos magtatatalon ang aswang dahil sa sobrang sakit. Hindi niya ito tinantanan hanggang naramdaman niya ang pagtarak ng matulis nitong kuko sa kanyang dibdib. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng aswang na makatakas. Kagad na nagbigay ng karagdagan lakas si Diego para mapigilan ang pagpasok ng lason sa sugat ni Rodel. Naiwan ang kanyang kaharap na nilalang na may gawa ng sugat niya sa dibdib. Buong lakas niyang itinarak sa leeg ng aswang ang hawak niyang karit. Lumabas ang dugo nito sa ilong, sa bibig at saka sa tenga. Bumagsak ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan na parabang nalalason. Bumubula ang bibig nito na biglang nanigas ang katawan. Ilang minuto ang lumipas ay nasunog ang katawan nito. Nangihinang napatayo si Rodel at hinarap ang matandang nakasilip sa pintuan. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala at takot, pero napalitan yun ng ngiti nang makita kung paano siyang nakipaglaban sa mga aswang. Nilapitan niya ito para magpaalam sa matanda. Lolo, kailangan ko po muna magpaalam sa inyo. Uuwi na po muna ako. Bakit nagbago ang isip mo, Apo? Bigla po ako nag-alala para kay Nanay Mirne. Baka siya naman po ang isunod ng aswang na yun. Baka malagay sa panganib ang kapatid ko. Pagbalibalik ta rin man po ang mundo, kapatid ko pa rin po nasa sinapupunan ni Nanay Mirna. Malakas po ang kutob kong doon ang punta ng aswang na yun para salakayin po ang bahay namin. Kung ganon, ay sasama na rin ako. Nabanggit pati sa akin ng iyong ina na may larawan siyang nakasabit sa dingding ng balkonahe niyo. Iuwi ko raw yun dahil mahalaga daw yun sa kanya. Pero Lo, baka po magkagulo lamang po kayo ni tatay doon. Baka magalit pa siya at saktan kayo. Hindi mangyayari yun, Apo. Kailangan din kitang samahan pa uwi. Hindi ako mapapalagay kung mag-isa ka lang na maglalakad sa kakawian. Oo nga naman, Rodel. Saka, hindi ka natitigilan ng aswang na yun dahil may marka na siya ng kamay mo. Ibang magalit ang aswang na tiktik. Kahit hindi na sila kumain, ang mahalaga, makaganti lang sila sa taong nanakit sa kanila. Kung ganun po Lo, magdala po tayo ng gasera para po makita natin ang daan. Sayang, hindi na po ako makapagpalit ng damit. Tsak na magagalit na naman po sa akin si tatay kapag nalaman niyang kasama ko kayo. Handa ako sa mangyayari, Apo. Huwag kang mag-alala. Nagsimula na silang maglakad, papauwi sa bahay nila Rodel. Nakita niyang hindi nawawala ang liwanag sa katawan ni Diego. Naramdaman niya na tila may iniisip si Diego habang hindi ito mapakali sa kanyang balikat. Rodel, hindi maganda ang kutob ko sa lugar na to. Habang papalapit tayo sa bahay niyo, parang bumibigat ang enerhiyang nararamdaman ko sa tirahan niyo. Bilisan natin! Baka nasa paligid lang ang aswang, kaya ganyan ang pakiramdam mo, Diego. Sandali lang, magtago muna tayo sa halaman to. Sikapin yung hindi tayo makikita dahil may nilalang na paparating. Parang nagmamatsyag mula sa itaas. Tama ka, Rodel. Balak ng aswang na kunin ang sanggol sa sinapupunan ng iyong Nanay Mirna. Kung ganon, ayos pala. Hindi na tayo mahihirapang hintayin ng aswang dahil nauna na pala siya sa atin. Dito tayo magtago sa malagong puno ng halamang Santan Rodel. Hindi niya tayo mapapansin kahit maglakad siya sa hagdan dahil mabango ang bulaklak na ito. Sa ilalim ng hagdan pumwesto ang matanda habang si Rodel naman ay sa malagong halaman ng santan. Ngunit nagulat siya sa kanyang mga natungtungan. Nalantad sa kanyang paningin ang 5 klase ng pana na nakatago sa ilalim ng hagdan. Teka lang, hindi ako maaaring magkamali. Ito ang mga pana na nawawala at matagal nang hinahanap ni tatay. Anak ng kulisap, paano napunta ang mga yan sa ilalim ng hagdan? May nagtago nito at parang alam ko na kung sino.
Pero bakit niya gagawin yun? Iba ang kutob ko kung bakit itinago ang mga panang yan. Kunin mo ang mga palaso at yan mismo ang gamitin mong panlaban sa mga aswang na pumatay sa anak ko. Ilang saglit lang ang lumipas ay napansin nila ang pagbaba ng isang aswang mula sa impapawid. Wala silang imikan at pakiramdam ni Rodel ay hindi na siya humihinga ng mga sandaling yon. Ang pakpak nito ay nakatiklop at may tama ng kanyang karit. Ang braso nito ay may marka ng kamay ni Rodel. Hawak nito ang sugat habang nangihina sa paglalakad. Kitang-kita niya ang nagbabaga nitong mga mata na parabang nakikita sila sa kanilang pinagtataguan. Lumabas ang malasangan nitong mga dila. Habang walang tigil sa paglinga sa paligid na parabang merong kinakatakutan. Ang payat nitong katawan ay unti-unting natatanggalan ng balahibo at lumitaw ang makinis na balat ng babae. Unti-unti na itong bumabalik sa pagiging tao. Hindi nila nakita ang mukha nito dahil mabilis itong nakaakyat sa bintana ng kwarto ng kanyang ama. Mabilis din ang pagpasok ni Rodel sa loob ng kanilang bahay para makita ang aswang na pumasok sa loob. Ngunit nakita niya ang nakabestidang si Aling Mirna. Nagtitimpla ito ng gatas habang magulo ang buhok nitong nakatalikod sa kanya. Mahaba ang manggas nito kaya hindi niya makita kung may marka ito sa braso. Subalit malinaw niyang nakikita ang itsura nito. Humarap ito sa kanya at gano'n na lamang ang gulat nito nang makita siyang hawak ang pana ng kanyang ama. Baka sa mukha nito ang takot sa pana kaya nabitiwan nito ang baso at kumalat ang gatas sa sahig. Sandali lang. Bakit nakatutok ang panang yan sa akin, Rodel? Sa kapanayan ni Roberto, hindi ba? Bakit napunta yan sa'yo? Huwag ka na magpanggap o magkunwaring walang alam. Wala ka na maililihim sa akin. Kitang-kita ko ang totoo mong itsura. Ano bang pinagsasasabi mo, Rodel? Alisin mo yan. Alisin mo ang pagkakatutok ng panang yan sa tiyan ko. Madadamay ang kapatid mo. Hindi dapat mabuhay ang batang nasa sinapupunan mo. Dahil aswang din yan, nakagaya mo. Roberto! Roberto, tulungan mo ako! Narinig ni Rodel ang yabag ng paa ni Mang Roberto mula sa loob ng silid nito. Kasunod ang paghawi ng kurtina, ang pagsilip ng kanyang ama. Sumunod naman ay ang kanyang lolo Estoy, nagulat sa nangyayari sa loob. Nilapitan muna ng matanda ang larawan ni Aling Lorena na nakasabit sa dingding, habang ang pana ay nananatiling nakatutok sa muka ni Aling Mirna. Wala itong kagalaw-galaw na nakatayo sa tabi ng lamesa. Nilapitan ito ng kanyang ama. Teka, ano ba nangyayari dito? Rodel, bakit mo tinututukan ng pana ang asawa ko? Lumayo kayo, Tay. Lumayo kayo sa tabi niya. Siya ang pumatay kay nanay. O ba't yan ba natututunan mo sa pagsama-sama sa matandang yan? Ang akala ko'y nasa kwarto ka lang ah. Anong ibig sabihin nito? Bakit nandito ang matandang yan? Ang larawan ng aking anak ang ipinunta ko rito. Pero hindi kagad ako nakaalis dahil nalaman namin na ang babaeng yan ang pumatay sa anak ko. Magbabayad kayo! Tumigil ka! Huwag na huwag niyong masaktan-saktan ang asawa ko. Kung hindi, magkakamatayan tayo dito. Nakahanda rin po ako mamatay. Mapatay lang ang aswang tik-tik na yan. Akmang hihilain ni Rodel ang tali ng kanyang pana nang humarap ang kanyang ama. Nakita niyang yumakap ang babae sa braso ng kanyang ama at nahagip pa ng kanyang mga mata ang bahid ng dugo sa kuko nito. Hayop ka. Ikaw nga. Ikaw nga ang pumatay sa nanay ko. Tumabi kayo dyan, Tay. Huwag niyo na pong ipagtanggol ang babaeng yan. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo, Rodel? Wala kayong patunay na si Mirna nga ang aswang. Ikaw naman, Tay. Siguro ibinabaling mo lang ang bintang sa asawa ko para mabilog niyo ang ulo ng anak ko. Tumigil ka na, Roberto. Hindi kita mapapatawad sa oras na mapatunayan kong nang dahil sa asawa mo ay namatay ang anak ko. Pati ikaw ay papanagutin ko. Kapag wasiwas ng matanda,
sa larawang nakuha nito sa dingding. Bumagsak ang nakaipit na isang lumang papel mula sa likuran ng larawan. Lahat ay napatingin sa sahig at dinampot yon ng matanda at ibinigay yon kay Rodel. Anong bagay ang nakuha nyo? Ibigay nyo sa akin yan! Ako lang po tayo may karapatang magbasa ng laman ng sulat na to. Nang araw na sinundan kita, Rodel, habang pauwi ka, naalala kong may ibinilin sa akin si Lorena tungkol sa larawan niya. Hindi ko alam na may laman pala ito na sulat. Sinabi niya sa akin na ibigay ko raw ang larawan sa'yo. Pansamantalang nawala ang pagkakatutok ng pana sa nakatayong si Aling Mirna, habang bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Panay din ang linga nito sa loob ng kwarto ng mag-asawa na para bang may hinihintay. Madalas niyang banggitin sa akin ang larawan niya bago siya namatay. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Rodel nang makitang isang sulat ngayon. Napatingin siya sa kanyang lolo. Bakas ang pagtataka sa nilalaman ng liham. Binuksan niya ang papel at nalantad sa kanyang paningin ang sulat kamay ng kanyang ina. Binasa niya yon ng malakas upang marinig din ng matanda ang kanyang sasabihin. Nalaman nilang matagal nang alam ng kanyang ina na merong ibang babae ang kanyang ama. Tiniis nito ang lahat ng sakit dahil ang gusto nito ay buo ang kanilang pamilya. Ngunit isang araw ay pinagbantaan daw ito ng babaeng kinakasama ng kanyang ama. Kaya sa oras daw na magsilang ito ng sanggol, ay brutal daw itong papaslangin. Alam daw ng kanyang ina na matagal na itong niloloko ng kanyang ama. Pero sa kabila ng ginagawang pananakit ni Mang Roberto sa asawa, kailanman ay hindi raw nabawasan ang pagmamahal nito sa kanyang ama. Si Rodel na nanginginig ang kamay ay muling itinutok ang pana kay Aling Mirna. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata na parabang wala na siyang ibang taong nakikita ng mga oras na yun, kundi ang totoong anyo ng nilalang na nasa harapan niya. Yung mga hayop! Kaya pala pinatay ang anak at apo ko ay para maging malaya na kayo sa pagmamahalan niyo sa isa't isa. Ako mismo ang papatay sa inyo! Hindi! Ako ang papatay sa aswang na yan, Lolo! Hindi umalis ang kanyang ama sa unahan ng babae at yun ang hindi niya matanggap. Kahit alam na nitong ito ang pumatay sa kanyang ina, ay nagagawa pa rin itong kampiyan ang kabit nito. Isang malakas na liwanag ang nakita niyang sumanib sa kanyang katawan at malinaw niyang nakita ang buong katawan ng aswang kahit nakasuot pa ito ng bestida. Pati ang sugat nito sa katawan na may marka niya. Maya-maya pa ay biglang nagsisisigaw si Aling Mirna. Kitang-kita niya na tumitibok-tibok pa ang tiyan nito. Napaluhod ito sa sahig. Lumayo si Mang Roberto. Nagtataka ito sa nangyayari sa asawa. Teka! Ano nangyayari sa'yo, Mirna? Manganganak ka na ba? Hindi siya manganganak, Tay. Dahil hindi po siya buntis. Matagal niya na kayong niloloko. Isa siyang tiktik na nagtatago sa inyo ni Aling Mirna. Ampun siya lang kadiliman. Demonyo siya. Pinakawalan ni Rodel ang pana sa kanyang kamay at tumama ang palaso sa dibdib ng aswang. Kaya lang, nagulat silang lahat nang biglang napunit ang damit nito at bumiyak ang tiyan. Lumabas ang maraming bitukang may ngipin sa dulo. Umaangil ang mga ito na para bang may buhay. Hindi kagad nakagalaw si Rodel. Nawala ang tapang niya, lalo na nang pumulupot ang bituka nito sa leeg ni Mang Roberto. Hindi niya akalaing ang laman ng tiyan nito ay mga halimaw na siyang kumakain sa mga nagiging biktima nito. Diyos ko! Siya ang reyna ng mga tiktik! Siyang ginagawang palahian ng tiktik para magparami ng kanilang mga lahi! Hindi siya totoong buntis. Dahil ang totoo, kaya malaki ang kanyang tiyan ay dahil yun sa mga bituka niyang may buhay! Halos masuka si Rodel sa nakakatakot na itsura ni Aling Mirna. Mga nakangisi pa ang malaok tupos nitong bituka. Hindi niya inaasahang ganito ang itsura ng reyna ng mga tiktik. Umalis na kayo! Iligtas niyo na ang mga sarili niyo!
Bilisan niyo, iwan niyo na ako rito! Hindi, Tay! Hindi ko kayo iiwan! Kahit na kayo naging dahilan kung bakit napasok tayo ng halimaw na yan, ililigtas ko pa rin po kayo! Binitiwan muli ni Rodel ang tali ng kanyang pana. Lumipad sa ere ang palaso, papunta sa kinaroroonan ng aswang na may sakal sa kanyang ama. Kaya lang ay nahawakan niyo ng aswang na tiktik, kasabay ng pagtubo ng malapad nitong pakpak sa likod nito. Mabilis itong lumipad at nasira ang bubong. Tangay ang kanyang ama. Hindi siya kagad nakalabas ng bahay dahil mula sa kanilang kinatatayuan ay narinig nila ang maraming tiktik sa paligid. Hinaharangan ang kanilang dadaanan. Lolo, hindi man lang ininda ng aswang na ng epekto ng mutya sa sandata ko. Dinala niya si tatay. Tulungan po natin siya. Hindi pa ganap na mabisa ang kapangyarihan ng mutya. Dahil kapag natatakot ang tagapagbantay, nararamdaman din yun ng mutya. Sino po bang hindi matatakot sa ganong klaseng nilalang? Hindi po siya aswang kundi isang halimaw. Kakaibang halimaw na kayang pumatay ng mga tao na sabay-sabay dahil sa kanyang mga bitukang may ngipin. Ngayon ko lang naisip na maaaring biktima ang iyong ama ng panggagayuma. O di kaya, alam na ng iyong ama ang totoo niyang pagkatao. Ngunit natatakot lamang siyang iwan ka rito dahil baka mapahamak ka. Hindi ko po alam, Lolo. Isa lang po malinaw sa akin ngayon. Kung hindi siya nagmahal ng iba, hindi mangyayari to sa amin. Hindi kami magkakaganito at buhay pa sana ang aking ina. Mahawakan sana ni Rodel ang balikat ng umaalog na balikat ng kanyang lolo. Ngunit bigla silang nakarinig ng malakas na huni ng tiktik sa labas. Nagpupumilit ang mga ito na pumasok. Hindi lang isa, kundi maraming nilalang ang nasa labas ng kanilang bahay. Meron sa bubong at maririnig ang malalakas na pagaspas ng pakpak sa itaas ng mga puno. Dala ng bugso ng damdamin ni Lolo Estoy. Mabilis itong kumuha ng itak sa kusina, habang si Rodel naman ay mahigpit na hinawakan ng kanyang pana. Binuksan nila ang pintuan at lumabas ng bakuran. Nakita nila ang mga aswang na nakaabang sa kanila. Habang si Aling Mirna naman ay nasa tapat mismo ng kanyang amang nakahandusay sa lupa. Walang malay at may dugo sa balikat. Parang nauupos na kandilang napasigaw si Rodel dahil sa takot at pag-aalala. Tay! Tay, gumising ka! Walang hiya ka! Anong ginawa mo sa tatay ko? Pinatulog ko muna siya. Wala naman na siyang pakinabang sa akin. Kung alam ko lang na ikaw ang hahadlang sa mga pinaplano ko, sana noon pa ay pinatay na kita habang natutulog ka. Kaya lang ang ama mo na lamang ang papatayin ko ngayon. Kung hindi lang din naman siya mapapasakin, ang mabuti pa, mamatay na lamang siya. Hindi ko alam na may ganyan palang nilalang sa mundo. Ikaw na nga ang nakasira ng pamilya. Ikaw na nga ang pumatay sa aking ina. Ikaw pa ang malakas ang loob na guluhin kami. Hindi na ako makakapayag na may isa na namang mawawala sa buhay ko nang dahil sa babaeng katulad nyo. Wes, labanan mo ako. O ano kayo? Huwag kayong basta tumayo dyan. Atakihin nyo mga hayop na yan. Masyadong madada. Nakakapagod makipag-usap. Sige, patayin sila! Sumugod ang mga alagad nito sa kinatatayuan nila ni Lolo Estoy. Pero maagap na tumalon ng mataas si Rodel at bawat bitaw niya ng palaso sa ere ay tinatamaan nito ang mga leeg ng kalaban. Isa-isang bumagsak ang mga aswang tiktik sa lupa. Kaya si Aling Mirna naman ang sumugod sa kanyang kinatatayuan. Lumabas muli ang mga mala-oktopus nitong mga bituka at inatake siya sa kanyang dibdib. Pumulupot ang mga yon sa kanyang katawan at nahila siya nito papalapit sa kinaroroonan nito habang umaalingaw-ngaw ang malakas nitong tawa. Kahit na anong pagpupumiglas ng katawan niya ay hindi siya makawala sa mga bituka nito na parang may mga sariling buhay. Pumikit siya ng mariin at isang malakas na sigaw ang kanyang ginawa. Nakakabingi yun na masakit sa tenga ng mga tiktik. Pati ang mga sugatang aswang na nakahiga sa lupa ay namimilipit sa sakit
dahil sa malakas na boses ni Rodel, para yung kampana ng simbahan na halos sumira sa ulo ng mga aswang. Habang tinatakluban ang mga tenga nito, lumabas ang mga dugo ng mga ito sa tenga at magkakasabay na pumutok ang mga ulo. Nabawi ni Aling Mirna ang bituka nito sa katawan ni Rodel. Kasabay ng paglayo nito, ang paghigpit ng hawak niya ng karet mula sa kanyang bulsa, at yun mismo ang ginamit niya para maputol ang nakalabas na laman loob ng aswang na tiktik. Nagwawala itong bumagsak sa lupa dahil sa sakit at sa isang mataas na pagtalon. Pumatak siya sa mismong tiyan nito. Ginilitan niya ito sa leeg, kasabay ng pagpasok sa bibig at ilong nito ng liwanag na nanggagaling sa kanyang katawan. Nanlalaki ang mga mata nitong hawak ang leeg na tila hinahabol pa ang hininga. Yan ang parusang nararapat para sa'yo. Nang hindi ka natularan ng iba pang mga babaeng mahilig sumira ng pamilya. Para kayong mga anay na unti-unting sumisira sa haligi ng tahanan. At dahil sa kasakiman mo, may buhay na nawala. Itinaas ni Rodel ang kanyang pana, sa kamalapitang pinana ang noo ng aswang na tiktik. Kumalat ang liwanag at lumabas ang kulay itim nitong usok mula sa katawan. Napansin din niya na may usok na lumabas sa ulo ng kanyang ama. Palatandaan yun ng pagkawala ng bisa ng gayuma ng aswang kay Mang Roberto. Tuluyang namatay ang reyna ng mga aswang na tiktik, at ang natira na lamang dito ay ang malapot na likidong nakadikit sa lupa, habang si Lolo Estoy ay yakap ang larawan ng anak na lumapit sa kanila, habang si Mang Roberto naman ay lumapit sa kanya at hindi makatingin. Nabigyan mo ng katarungan ng pagkamatay ng anak ko, Apo. Maraming salamat sa iyo. Anak, hindi ko hihingin na patawarin mo agad ako. Dahil walang kapatawaran na nagawa kong kasalanan sa iyo at sa nanay mo. Diyos ko, hindi ko alam na aabot sa ganitong resulta na naging kahinaan ko sa tukso. Aaminin ko pong galit na galit po ako sa ginawa niyo, Tay. Dahil sinaktan niyo po ang damdamin ng babaeng tunay na nagmamahal sa inyo. Hindi maibabalik ng paghingi niyo ng tawad ang buhay ni nanay at ng kapatid ko. Hindi madaling magpatawad. Lalo pa at buhay ng anak ko ang nawala. Kaya lang, asawa ka pa rin ng anak ko at ama ka ng apo ko. Masakit man sa dibdib ko, tatanggapin namin ang paghingi mo ng tawad. Alam kong ginayuma ka lang ng babaeng yon dahil gusto niyang dumami ang lahi ng mga alagad niya. Pero mabuti na lang at natalo ng mutya ng ginintuang palakang bukid ang aswang na tiktik na yon. Ibinigay niyo po sa anak ko mutyang tinalikuran ng asawa ko? Tama ka, Roberto. Dahil siya naman talaga ang tunay na mangangalaga nun. Ang ibig niyo po sabihin, Tay, Lolo, si nanay po ang unang gumamit ng mutya. Oo, Apo. Subalit nang makilala niya si Roberto, ay tinalikuran niya ang pagiging manunugis ng aswang. Kaya sa simula pa lang, ay alam na niyang aswang ang babaeng ipinalit sa kanya ng iyong ama. Pero alam naman po pala ni nanay, bakit po wala siyang ginawa? Ganun kabuti ang puso ng iyong ina. Kaya nga nagtataka ko sa iyong ama kung paano niya nagawa yun sa anak ko. Hindi niya nakikita ang pagmamahal ni Lorena sa kanya. Sobra ko pong pinagsisisihan na nagpadala ko sa tukso. Hindi ako naging tapat sa asawa ko, Tay. Wala po akong kwentang asawa at ama. Iniabot ni Rodel ang sulat ng kanyang ina sa kanyang ama. May bahagi ng liham na hindi niya binasa dahil para yon sa kanyang ama. Kaya pagkatapos nitong mabasa ang nakalagay sa sulat, napahagulgol ito ng malakas habang yakap ang liham. Gaano man kalalim ang pagsisisi at paghingi ng tawad, hindi na maibabalik ang buhay na nawala. Matagal bago napatawad ni Lolo Estoy si Mang Roberto, pero si Rodel ay hindi niya iniwan ang kanyang ama. Habang ang gabay mutya na si Diego
ay muli niyang ibinalik sa palayan. Hindi niya gustong maging marahas sa ibang mga nilalang at ngayong naibalik na ang katahimikan sa baryo, wala nang dahilan pa para muling magamit ito. Dahil kahit na anong gawin natin, hindi na maibabalik ang nakaraan at ang buhay na nawala nang dahil sa kasakiman ng babaeng sumira sa matatag na pamilya. Subalit kung matibay ang pananampalataya mo sa Panginoon, kahit gaano pa kalakas ang tukso, ay hindi itong magagawang talunin ang tibay ng pagsasama ng mag-asawang nagmamahalan. Dahil sinabi ng ating Panginoon sa Hebreo 13:4, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at maging malinis ang higaan. Ngunit ang mga makikiapid at mga mangangalunya ay hahatulan ng Panginoon. Ang pagsira sa pamilya ng iba ay isang kasalanang sumisira sa tiwala, sa dangal at sa pagkakabuklod-buklod ng isang institusyong itinatag ng Diyos. Ito ay nagdudulot ng sugat sa damdamin, pagkawasak ng tiwala at maaaring mag-iwan ng pangmatagalang trauma sa mga anak at mag-asawa. Ang katapatan, respeto at paggalang sa hangganan ng ibang pamilya ay sapat na upang hindi ka matalo ng tukso. Kaya ang pagsira sa pamilya ng iba ay kasalanan sa mata ng Diyos. Hindi ka man maparusahan sa lupa, pero sa langit ay haharap ka sa parusang nararapat para sa iyong mga nagawang kasalanan. So yon mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento para sa araw na to. Ngayon naman po, ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Pasensya na po pala sa mga hindi po masa-shoutout ngayon. Pero pipilitin ko po sa mga susunod na kwento ay maibibigay ko na po sa inyo ang inyong request na pa-shoutout. Ano pa pong hinihintay natin? Eto na po. Shoutout po kay Beverly Refil. Shoutout po kay Bernardita de la Cruz. Shoutout po Arnold Salazar. Shoutout po Amsel Jan Arellano. Shoutout po Beverly Carbajosa. Shoutout po Carl Cabs U2Y. Shoutout po Crisilin Cabingon. Shoutout po Nili Fight. Shoutout po Aida Talibo 8030. Shoutout po Ramil Fariolin. Maraming salamat po. Shoutout po Eugene Omingo. Shoutout po Amor de los Santos. Shoutout po Light Workers 5720. Shoutout po kay Bruce Anthony Samonte B3B1M. Shoutout po Roda Garbida 9853. Shoutout po kay Renante Inde. Shoutout po kay Topper Benito. Shoutout po kay Violi Leharso. At shoutout po kay Crispulo Dayaan. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig sa mga kwentong aswang at katatakutan ng aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaak. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.